At yan nga guys, nagluto ako nitong Gordon Blue. Isa kasi to guys sa mga paboritong ulam ng mga anak ko. So yan guys, mura din naman ang manok ngayon kaya hindi masyadong mahirap na magluto nito. So 160 na lang guys yung manok dito sa amin sa Bulacan. So yan guys, bumili lang ako ng mga 3/4 lang yan na part ng pitso guys. So pinaboneless ko na rin ito sa palengke. At yun nga. So ang procedure lang naman ito guys, very basic lang naman. Yun, pa-boneless nyo guys sa palengke, tapos dito ay inipisan nyo. Pero guys, iwasan nyo din na magkadurog-durog. So kung meron kayong cling wrap, lalagay nyo yan dyan, palalaparin nyo. Dahil nga naubusan ako, so ito na lang, nag-recycle na lang ako ng plastic. So yan, igagawin natin guys, ite-tenderizer natin yan. Yun, yung parang guys, yung pinupukpuk-pukpok. Ganyan gawin nyo, lagay nyo sa may sangkalan. So, pero dahan-dahan lang din para hindi siya sobrang madurog. Dito nga sa part na to guys, medyo napunit na yung pero kaya pa naman yan guys. May sisave pa naman natin yung manok. So, yan. Yan nga ina-arrange ko guys. So, ilalagay natin siya sa plastic. At doon natin ilalapad para malagay natin yung palaman niya. So, arrange lang natin guys. Itong mga nadurog naman na to at napunit, kaya pa naman yan habulin. So, yan ang gagawin natin. So, ito, ina-arrange ko nga siya guys. Para pag ilalagay ko yung palaman, madali na lang siyang irorolyo. Kasi guys, marami pa namang gagawin dyan. So, ilalagyan natin siya ng ham. Yung isang slice na ham, hinati-hati ko lang yan kasi medyo maliit lang yung natin, yung chicken. So, lalagyan din natin siya ng kaunti lang na cheese guys. Depende sa inyo kung cheese lover kayo. Pwede ninyong dagdagan yung cheese. Sa akin, okay na sa akin kasi yung ganyan dahil nagme-melt naman siya guys kahit ganyan kaunti. So, yan nga. Ni-save natin. So, inirorolyo ko na guys. So, dahan-dahan din lang ang technique dito. So, yan guys. Tapos, irorolyo natin siya kasama nung plastic. So, yan guys. Dahan-dahanin nyo lang yung hawak nyo sa gilid. Irorolyo nyo. So, ganyan guys. So, dahan-dahan lang. Para kang gumagawa guys ng suman. Tapos, ikot-ikot mo rin siya para humigpit. So, ipofold mo na yung kabilang dulo. Pagkatapos yan guys, bago natin ito prituhin, kailangan ilagay mo natin siya sa chiller mga 15 minutes o 30 minutes bago natin lutuin. Kaya dapat mahaba pa yung oras natin. So, yan guys, nilagay natin muna sa freezer. So ito na yung part na i-breading na natin yung ating Gordon Blue. So, diyan, nagbati lang ako ng isang itlog kasi 3 lang naman yung nagawa ko. So, yung sa pinggan, nilagay ko sa kabila yung harina, tapos yung tawag dito, pang-breading. Breading mix. So, yan na guys, freezer ko na yan. So, basta lumabig lang siya guys, sa ma-form, okay na yan. So, ikot natin muna sa itlog para kumapit yung harina. Ganyan natin. Malinis naman guys yung aking kamay dyan. So, yan. Ikot-ikot natin yan sa itlog. So, very basic lang naman to guys na ginagawa. Kasi kaysa pakainin natin ng mga ma-chemical yung anak natin. So, dito na tayo. At least chicken gawa natin. Alam natin na malinis para sa mga anak natin. So, yan guys. So, inubog ko ulit at nilagyan ko na. Yan. So, yan guys. Ito na nga yung finished product natin. At na-breading na natin. So, ready na siya guys para prituhin. So, dito naman sa pagpiprito natin, pwede rin lubog ang mantika. So, yan guys, sa akin kalahati lang. Tapos, binabali-baliktad ko na lang yung guys, yung kwan. At pero wag nyo rin masyadong sunugin o prituhin masyadong matagal. Chicken kasi madali lang naman maprito. So, dito guys, sa part na to kasi napagprituhan ko na rin tong mantika. Medyo maitim na. Pero yan ang guys, inaano ko kasi hindi nga siya lubog.
So, ganyan na lang ginagawa ko. Tapos, binabantayan ko siya talaga, guys, para wag masunog. Medium fire din lang dito, guys, kasi yun nga, mabilis masunog yung chicken. Wag yung lalaksan yung apoy. Kasi sa akin kasi gradual lang ang pagluluto ko dito para pantay yung luto niya. Kasi minsan pag nilaksan mo yung apoy, hilaw pa yung loob tapos sunog na yung labas niya. So, sige guys,